name is Elise Barreras, the host of today, and today meron tayo mga kukuhanan ng interview about sa kanilang talent. So, ma'am, may I ask some questions? Like, maaari niyo po ba munang ipakilala ang inyong sarili? So, ako si Aliyah M. Vargas, 21 years old. Nag-aaral ako ngayon sa Olops, located siya dito sa Concepcion, Marikina, 4th year and graduating student. So, ang pangalawa naman po is, sa tingin mo, ano-ano ang mga bagay or talent na ginawa mo na naiiba sa ibang tao? Paano mo ito natuklasan po? Actually, many people differ from another. So, marami talagang tao na merong kakayahan na kaya nila, tapos yung isa hindi. So, ako naman, nadi-differ ko yung sarili ko sa ibang tao as hardworking kasi ako. So, pag merong isang task, for example, ngayon pero yung deadline niya next month pa, ma-motivated ako na gawin siya at tapusin kahit ilan pa yung task na yun, as long as may inspiration ako and motivation sa paggawa niya. So, I think yun yung nadi-differ sa akin from other people na hardworking person. Thank you po. Then, pwede niyo po bang ibahagi ang istorya kung paano nagsimula na nakuha mo po yung yung unique way mo? Yung pagiging hardworking ko, actually, it runs from the blood talaga. So, yung father ko, talagang maporsige sila. Siguro sa kanila ko yung naman na yung ganong personality. And, yung questions again, parang paano mo siya start? So, from nung bata pa ako, masipag talaga ako sa gawain, hindi lang sa gawaing bahay, pati rin sa pag-aaral. Tutok talaga ako. Actually, sinasabihan lang ako ng magulang ko na sa school na ako nakatira kasi nga lagi akong pumupunta sa school and madalang na lang akong umuwi sa bahay. So, since birth ko, grabe na yung since birth, no? So, siguro mga grade, nung pumasok siguro ako ng high school, grade 7, doon ako naging grade conscious. You said nga po, nung bata ka pa or nung nag-umpisa ka mag-aral, marami ka bang kaibigan or kilala sa inyo bilang katulad niyo po na gano'n din? Parang unique ways po sa pag-aaral. Yes, marami. Lalo yung nag-college ako. Ngayong college, marami. Talagang masasabi ko na nasa tamang circle of friends ako kasi sila yung mas uunahin pa yung pag-aaral. Mga grade conscious din kesa sa barkada and any other things na makaka-apekto dun sa pag-aaral din. Okay, understood. And then, nakaka-apekto ba ang pagiging gifted mo pagdating sa iyong pag-aaral? Nakikita mo ba itong kalakasan or kahinaan? 50-50. Minsan kalakasan, minsan kahinaan. Kasi hindi naman palagi motivated tayo. Siyempre, nabu-burn out din tayo sa mga gawain kahit gano'n pa kadami at kahit gano'n pa motivated. Kung kailangan mong gawin, mas talaga siya na gawin from school. Kunwari, nag-set ng deadlines tomorrow, tapos natambakan ka ng gawain. Talagang mabu-burn out ka and minsan kahit magiging kahinaan mo din yung pagiging hardworking or yung personality na meron ka. And most of the time naman, syempre, nagiging kalakasan mo siya kasi pag nakikita mo na yung result nung nagawa mo, syempre, ma-overwhelm ka na, magiging masaya ka na kasi yun yung naging result nung pagod mo, puyat mo, iyak mo, mga gano'n. Ano naman ang naging epekto ng pagiging gifted sa iyo habang ikaw ay lumalaki? Paano mo ihahambing ang iyong mga karanasan sa ibang pang mga tao sa paligid mo? Naging epekto in a positive way siguro kasi yun nga, as I said a while ago, na hindi naman sa pagbabrag, iniiwasan ko talaga yung magkaroon ako ng line of 8 na grade. So, most of the time, 95 and about yung ini-aim ko na grade. Kasi nag-aim talaga ako na
hopefully makapasok ako ng Laude. So, yung pagiging hardworking ko, yun yung dahilan bakit din ako ganun. So, gusto ko din kasi na maging proud. Also, proud naman sila. Gusto ko lang mas maging proud sila sa akin, yung family ko. And siguro, yun yung madi-differ ko from other students. Kasi yung ibang students, di ba, pasa lang, ganun lang. May mapasa lang, ako hindi. Gusto ko yung pasa na yun, merong results na 100 grade or more than that. Understood po. Pero, ayun nga, sabi mo sa pag-aaral yan. So, paano naman po sa pagdating sa ibang bagay, paano mo ginagamit ang pagiging dito po? Sa bahay siguro, as you can see, pinalaki kami ng mama ko na laging malinis sa bahay. So, pag kahit wala kong ginagawa or marami akong ginagawa, hindi mawawala yung kailangan naglilinis ka ng bahay. So, siguro doon ko na a-apply yung gano'n. And in addition, siguro yung paglalakad ko ng mga scholarships. Kasi hindi ako nakakuha ng sa CHED na scholarship. So, mga one-time scholarship lang yung nakukuha ko. So, every time na may opportunity, kahit pa Antipolo simbahan or kahit gano'n pa kalayo yan, kaya ko siyang puntahan para lang magpasa na requirements, kahit pabalik-balik yun nila. So, para lang mapasa ko yung needed na requirements. Understood naman po yun. And next po is, napapalawak ba ng iyong mga natutunan ang iyong talento? Halimbawa, yung ang regalo niyo po ay pinakamumugtangi sa inyong klase sa pamamagitan ng pag-aaral na nagkakaroon ng kaba o bagong kaalaman. Napapalawak ba ng iyong mga natututunan ng iyong talento sa way po ng pag-aaral sa school? Napapalawak niya kasi yung mga learnings ko kasi from school, yun din, tinuturoan din kami na maging masipag. Lagi kami pinapaalalahanan na maging thoughtful, maging polite, kind sa lahat ng tao sa paligid natin. So, siguro doon ko siya na Okay. And for the last question, paano mo pinapahalaga ng talentong binigay sa'yo? Pinapakita mo ba ito sa maraming tao or pinakahiya mo? Kung proud ako sa Facebook, siguro makikita niyo. Marami na kasi ako certificates and achievements na natanggap. Isa dito yung, recently lang yung ACLADEC Award. Prestigious award kasi siya from international school. So, meron din ako natanggap na Service Award, Outstanding Student Award. Nag-rank 1 din ako, nag-dismiss ako ng rank 1 ngayong SEM. So, ang GWA ko ata is 1.14. So, hindi ko naman siya kinakahiya. Actually, proud nga ako pag nakakakuha kong ganun. Yung last ko na nakuha ang certificate, yung award na sa ACLADEC is talagang naiyak ako kasi sabi ko sa sarili ko, ayun yung result ng mga pagsusumikap ko sa school, sa bahay, at pagsisulong sa mga students kasi student council president ako ngayong year na to sa school. So kaya ganun din ako ka-hardworking na magpasa ng mga proposal activities, ng mga activities from, iba pa yung activities from school and sa mga subjects ko na pinopropose ko sa mga students. So kaya ko yung mga kasi lagi ako ay mga meetings and all na ilapit ng mga seminar, ganyan. Mayroon ding Mad World, mayroon ding PGMA sa labas, mayroon din akong team sa labas ng school, which is PGMA. So, ayun siguro, hindi ko siya kinakahiya. Pinagmamalaki ko pa siya kasi proud na proud ako sa sarili. Follow-up question po. Based on your grades po, do you think na pwede po siyang may advocate po sa ibang maraming pangbata na sabihin natin from ano pa lang po, from child stage to this stage po, anong pwede niyo pong sabihin na mga makakapag-advocate po sa kanila? At meron din silang katulad po na gifts. Actually, meron naman tayo lahat. Hardworking naman tayo lahat. Kung ma-apply lang natin siya ng tama, sa tamang proseso, sa tamang
landa. Siguro lahat ng students or lahat ng bata is magiging kagaya ko din na nagpo-pursue na makuha pa or makain ng mataas na grade or mataas na something na goal na kailangan nilang ma-aim or need nila. So, siguro yun. So that's the end of our interview. Thank you, Ms. Aliyah Vargas. And again, I am your host, Ms. Shermesh Elise Barreras. And I hope to see you again to another videos. Thank you!